Gandang hapon. Medyo kakaiba tong video na to. By the way, I'm JBSB. Kilala ako sa tawag na JBSB. Yung iba kilala ako JB Avenido. My full name is Jose Benito Avenido or Jose Benito Alcanar Avenido Jr. So, Junior. Kapangalan ko yung tatay ko. Anyways, hindi ko gaano pahabain. Maigsi lang. I am finally quitting Tamiya Mini Fold Drive racing. I'm dropping everything about Tamiya Mini Fold Drive. Lahat ng YouTube videos ko about Tamiya, magiging ano na lang siya. Gagawin ko na siya today. After ko i-upload tong video na to, iisa-isahin ko na. Magiging channel member only videos na lang siya. Exclusive na lang siya sa channel members nung YouTube channel. To clarify, I'm not against Tamiya Mini Fold Drive. Meron akong mga nakasamaan na loob, may mga nagalit sa akin, meron din naman akong, personally, ako nagalit mismo. Yung ako mismo yung sumama loob, halimbawa, or nagkaroon ako ng galit sa isang individual na either organizer or racer. Una, kung ako yung nagalit, o kung may galit ako, wala na yun. Napatawad ko na. Including yung last na happening, yung dun sa former team ko, o kung saan ako nakapaloob, yung Northside Tuners Racing Center, kami ni Christian Ilaga ni Dudes, all goods na kami, nagkaayos na kami. So, sa mga may galit sa akin, sa Tamiya Mini Fold Drive community, sa mga organizers, sa mga marshals na may sama ng loob sa akin or naiinis sa akin, dahil minsan madaldal ako masyado ako maraming sinasabi, humingi ako ng tawad sa inyo. So, patawarin nyo na ako or kung di nyo man ako mapatawad sa ngayon, sana pagpag-pray ko na lang na eventually mapatawad nyo ako. Anyways, hindi nyo naman ako maano na sa Tamiya. Hindi ko na kayo maiinis sa Tamiya dahil absolutely 100% out na ako. Hindi ako out dahil may galit ako or naiinis ako or may masama loob ko. Hindi. Actually, the main reason na kung bakit nag-decide na ako na tuluyan ng lumisan sa mundo ng Tamiya Mini Fold Drive racing ay dahil baka mawirdohan kayo pero okay lang, tanggap ko naman tanggap ko na. Ilang buwan na rin to siguro halos kalahating taon na rin tinatawag ako ng Panginoon Noong una, dinidecline ko sarili ko Sige, ano lang, makikinig lang ako. Makikinig lang ako sa'yo, sabi ko sa sarili ko. Pero, palalim ng palalim yung faith. Palalim ng palalim yung faith ko sa Panginoon. Hirap, minsan mas madali sa akin mag-English kahit na hindi naman ako magaling mag-English. Yung faith ko mas deep na sa Savior ko, which is my Lord Jesus Christ, my one and only Savior. If it's not Him, I'm doomed. Yun na yun. All or nothing na ako. All or nothing. Actually, maganda to. Share ko na nga ito. Isa to sa reason ba't ako lumalim pa ng gusto sa Panginoon. Kasi logical thinker ako Mahilig akong mag-isip ng plano, tapos paano magmamaterialize yung plano. Although lahat ng naisip ko kahit maganda, sumasablay. Sablay talaga. Kasi nga nananalig ako sa sarili kong kaalaman, wisdom, my own, I believe in myself so much that I disregard my Lord's plan. So, may explain lang ako sa inyo. Share ako konti lang. May hahaba pala to, pero hayaan nyo na. Quit naman na ako Pagbigyan nyo na ako. Pagbigyan nyo na ako. Logical thinker ako Yung mga atheists,
Lalo yung mga magagaling sa math. Napaka-simple na sa akin ngayon eh. Yung minimum, yung pagdating sa risk, lagi ko pinipili yung minimum yung risk. Lagi ko pinipili yan sa pagpaplano, sa sa pag-develop ng project dati, nung nasa corporate pa ako. Ganun eh. So, ito lang naisip ko eh. Kung halimbawa ako, naniniwala ako, binigay ko na lahat sa Panginoon. Kung hindi ikaw, di ganun talaga. Kung mali ako, di ganun talaga. Okay na eh. Tanggap ko na eh. Pero naniniwala akong tama eh. Pero bigyan ko yung example. Logical thinking. Tignan nyo na lang kung may sense ba yung sinasabi ko or wala. But this is what I believe in right now. Kung halimbawa ako yung 100% naniniwala at nakarely lang sa aking tigapagligtas, which is my Lord Jesus Christ, kay Yeshua, doon sa Messiah, doon sa namatay sa cross, namatay sa krus para iligtas akuin yung ating kasalanan at linisin tayo sa ating kasalanan at kalimutan ng ating mga kasalanan. Pati yung mga kasalanan sa hinaharap. So ako halimbawa, ako naniniwala ako, no? Tapos itong isa, halimbawa, ako yung naniniwala, tapos itong isa, kita nyo, dirty to. Dirty, oh. So, sinner. Oh, tanggap na yun. Sinner ako yun. So, naniniwala ako, masasave lang ako dahil sa kanya. Kasi hindi ko kayang iligtas sa sarili ko. Halimbawa, ito yun. Now, ito naman, atheist. Huwag natin pangalanan. Non-believer na lang. Hindi naniniwala kay Jesus Christ. So, naisip ko, anong odds ang mas magandang piliin? So, may two options eh. So, let's say, ito hindi naniniwala. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala sa langit at lupa or heaven and hell. Tapos, wala akong script eh, sorry. Iniisip ko sa utak ko eh. Tapos, ang pinaniniwalaan niya lang, pag namatay ito, o pag yumao, o nawala na, passed away na, ito, yung non-believer, nothingness yung kasunod. So, wala na. Hihinto na yung utak, hihinto na yung utak mag-isip, puso tumibok. Tapos yung katawan niya madidecompose, matitira lang buto. Maagnas yung katawan eh. Yun naman, maagnas. So, ako naman, ang pinaniniwalaan ko, makakasama ko ang Panginoon. Alright? Sa araw ng paghukom. So, makakapasok ako sa pintuan ng langit. Kasi tatanggapin ako ng Panginoon. Sasabihin sa akin ng Panginoon, kilala kita, JB, kilala kita, anak, tara, samahan mo ako. So, yun ang pinaniniwalaan ko. Ngayon, ito na yung logical thinking, no? So, halimbawa, ito yung tama. So, non-believer, tama siya. Tapos ako pala paniniwalaan ko, mali pala. Mali pala ako. Okay. Siya yung tumama. So, ang mangyayari, pag tumama siya, ibig sabihin, hihinto yung utak na mag-isip, yung puso niya, hihinto tumibok, yung katawan niya, unti-unting maagnas hanggang sa kainin ng lupa. Hanggang sa maging mapasama na sa lupa. Yung buto niya, matitira. Pero tignan nyo to, logical thinking. Kung ano yung napala niya, dahil siya yung tama, yun lang din naman mapapala ko eh. Same lang kami. Same lang kami ng result. Hindi siya naniwala, ako naniwala, pero pag siya tumama, same lang result. Same lang. Walang nawala sa akin. Sabihin oras, okay lang. Oras na ipinanalig ko, ibinasa ko, kinausap ko yung Diyos. May kanya-kanya tayong 24 hours eh. Depende na lang kung paano natin gagamitin. So, pinili kong gamitin to. Pinili niyang gamitin yung 24 hours niya sa paraan niyang gusto. So, okay yun. Free will kasi yun eh. Tapos ako naman, ito yung pinili ko. Siya yung tumama. Ang kagandahan lang, nung tumama siya, parehas tayo. Nung ikaw ay nawala, yumao ka, kung anong napala mo, yun din yung napala ko. Sabi ko, okay. Okay. So, wala lang. Equal. Patas lang. Equal lang. Sabi niya, in-enjoy niya. Ini-enjoy ko rin naman. Nai-enjoy ko sa Panginoon Diyos eh. Nai-enjoy ko eh. Nawala yung stress ko, nawala yung depression ko, nawala yung anxiety ko, nawala yung kalungkutan ko. So, masaya ako. Kung masaya siya dahil ito yung nakasanayan niya, ako naman, ito yung nakakasanayan ko ngayon, masaya rin ako. Parehas lang kaming masaya eh. So, nawala siya, yumao siya, nawala ako, yumao ako, pero parehas kami. Yun ay kung yung non-believer ang tama. Ngayon, flip natin yung coin. Flip natin yung coin. Ngayon naman, yung believer naman yung tama. Tapos yung non-believer naman, siya naman yung napunta doon sa opposite side. So, tignan nyo lang yung logically, Ngayon, dahil ako yung believer at nagkataong tama yung pinaniwalaan ko. Kasi walang nakakaalam eh. So, kaya 50-50 eh. So, inuna natin, tama siya.
So, yung resulta, same. Equal. Parallel. Ngayon, ako naman yung tama, or yung pinaniniwalaan ko naman yung tama. Ang paniniwala sa Panginoon at pag-rely sa aking Panginoon, sa ating Panginoon actually. Kasi lahat tayo minahal eh. Kaya lang nasa atin na yung pagtanggap. Tayo yung mag-decide. So, nag-decide ako eh. Mas tanggapin ng Panginoon. Eh ngayon, ito naman ngayon ang tumama. So, mali ito. Non-believer, mali. O ano naman mangyayari? Dahil nakarely lang ako, nakasanda lang ako sa Panginoon, at tumama, mapupunta ako sa langit kasama siya. Tapos ito namang non-believer, dahil hindi siya naniwala, separated siya sa Panginoon. Ngayon, kung hindi ko na elaborate kung ano yung separation sa Panginoon. Pero ang ibig ko lang sabihin, pag nasa Panginoon ako, masaya ako eh. Depression, anxiety, stress, tapos yung sadness, any negative sides, at yung mga makamundong bagay, hindi ko na siya Hindi ko na siya ininanais. Kung bibigay sa akin, adi ayos, gagamitin ko yon pang preach ng gospel. Gasolina, gagamitin kong gasolina yung blessing. Kung bibigyan ako niya materialistically, siya nang bahala. His will be done. His will be done. Pero ito yon. Kung ako naman yung tumama or yung mga naniniwala at nagre-rely lang sa regalo ng Panginoon na salvation or pagkaligtas, ginawa niyang matuwid yung mga naniniwala sa Kanya. Sa Kanya mismo, sa pagsakripisyo niya, pupunta sa langit. Etong hindi naniniwala, hindi makakasama sa langit. Kung saan man siya mapupunta, basta hindi kasama ng Panginoon. Yun yung yun yung choice option eh. Pero tignan niyo nung siya yung tumama, parehas kami ng napala. Equal. Ano yung nakamit nito? Yun din yung nakamit nito. Hindi naniniwala, nakamit niya, dahil siya yung tama, yun din na makakamit ng naniniwala. Pero nung yung naniniwala ng tumama, ito, napasama sa Panginoon, at ito, hindi siya makalapit sa Panginoon. Kasi tapos na yung paghukom eh. So, logical thinking ang gagamitin, wala namang mawawala sa akin kung maniniwala ako sa Kanya eh. Pwede ko namang ituloy eh. Yun yung misconception eh. Yun yung fear na nadadala ng ibang religious group. Relying on God, not coming from fear, but coming from love. Doing good because you love God will make you think that those things that you've done good will not be add up to your salvation, because the salvation is more than enough. Our God, my Lord Jesus Christ, doesn't need payment, doesn't require payment. Hindi siya nagre-require ng payment. But because you believe, you've understood the reason why you're saved, because of His love. Now, if someone loves you so much, I can guarantee you that you will love him back. You will love him back. Now, if you love him back, you will do good. Now, pero hindi and nakasulat sa Biblia, we are all been forgiven, and our sins has been forgotten. Sino yung mga yon? Yung mga naniniwala. Kasi yun yung mag-shield sa'yo, yun yung magme-make sa'yo as saved, as righteous. Kasi naniwala ka. Ibig sabihin, if you only rely in our Lord Jesus Christ's salvation or gift, and you accepted it, it means you understand that that is coming from love, not coming from fear. And you will love our God and you will do what is good in His eyes. But He understood that we are flesh and we will be sinning eventually. But if we have and build a relationship with God, eventually we will be able be able to manage to resist the temptation of Satan. But anyways, malalim na ako ngayon. Sobrang lalim ko na, hindi ko na mabunot yung sarili ko. To make the long story short, the reason why I'm going to quit, because I want to have full focus unto my Lord Jesus Christ alone, unto His words alone. So I need undivided attention. I need to have undivided attention
Not that Tamiya Mini 4 drive racing is bad, or I think it is bad. Nope. I just want to focus in my Jesus Christ alone. Now, having said that, lahat ng YouTube videos ko sa Tamiya, hindi ko naman i-delete. Pero ililipat ko lang siya sa channel member only videos. So, ang mangyayari nun, yung mga channel members na lang ang may access. Yung channel na to, YouTube channel ko na to, pati yung Facebook account ko, I will solely devote it publicly kung ano yung mga gospels na tingin ko na nakatulong sa akin. So, una ko mong i-share yon, nakatulong sa akin. Ibig sabihin, hindi ko yung pinupush sa inyo para makatulong sa inyo. Pero ang intention ko, because I am saved and I don't deserve to be saved, but He saves me anyway. So, my intention, and what makes me happy right now, is if I know that I can pull someone to the direction of God. Now, I know it is going to be hard, so that's the reason why I want an undivided attention to anything else but to God alone. My attention, I need to put my attention 100% to God alone. I need to study it. Because if I want to answer questions, or if there's a question importantly someone is asking, and eventually, or that's a make or break for them, I want to answer it using the wisdom of God. And I don't have the full wisdom of God, and I can never have it because my brain is just limited. My brain is finite, and His wisdom is infinite. So I'm going to, or I'm planning to, put the rest of my time until my last dying breath learning the words of God, absorbing the words of God, accepting the words of God, and I will let Him talk to me and tell me what I need to do. Now, the problem is money because you need to eat. No, I'm not relying. I'm not worrying about it. Actually, meron pa akong pera ngayon eh. Actually, may utang ako. Hindi ko pa nga lang mabayaran ng 100% kasi I need the money. The money that I have right now, I'm going to use it. I don't know how. And ang iniisip ko is lumapit sa mga churches na same ng belief. Sa same ng belief. Lalapit ako doon. Ito yung plano ko. At sinasabihan nga ako ni Idol, atang nag-usap kami nakaraan eh. Kailangan may backup plan ka, Idol. Sabi ko, Idol, ano muna, trust na ako kay God. Sabi ko, bahala na siya na bahala. So meron naman akong konting pera at magkakaroon pa naman ako ng additional pera kasi ito yung mga items ko eh. Plano ko lumapit sa pastor tapos magkumingi ng scholarship kasi gusto kong pumasok ng hindi ko alam proseso eh. Basta gusto kong mag-aral ng Biblia. Gusto ko matutunan. At gusto ko rin tignan yung perspective ng iba kasi ayoko naman puro perspective ko lang. Kasi hindi naman ako sigurado kung tama din yung pagkaka-interpret ko. Hindi. So, I need to make sure. Tapos, gusto kong malaman kung, actually, medyo ano pa nga ako eh. Kumbaga parang nag-iingat pa ako eh. Dahil ayokong mapasama sa congregation na hindi naman or iba yung intention. Hindi ayoko magsabi. Basta ang gusto ko sana yung intention is yung mailapit yung mga tao at mag-rely lang sila sa Panginoong Hesukristo. Yun ang sa akin. Hindi yung good works ang mag-a-add ng salvation. Kasi ibig sabihin, pagka in-add mo yung good works dun sa gift ng Panginoon, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa gift niya. Kasi kailangan pang gumawa ng mabuti. Pero pagka gumagawa ka lang ng mabuti dahil mahal mo yung Panginoon at alam mo sa sarili mo yung lahat ng ginagawa mo hindi mag-a-add sa salvation, ligtas ka. Kasi naniniwala ka na siya lang ang magliligtas sa'yo. Kaya ka lang gumagawa ng mabuti kasi mahal mo ang Panginoon. Kasi you appreciate Him. And you're so grateful. So that's what I am right now. Niremove mo sa akin ang Panginoong Diyos, yung paniniwala sa Kanya, niremove mo sa akin. Wala lang. Magkakasala lang akong paulit-ulit. Magpapadaig lang ako sa galit. Tapos lagi ko lang isipin ako laging tama. Which I don't want to go back to it anymore. I'm so sick and done of it. Thinking of myself being righteous, being right all the time. I'm done. I'm so done. I don't want to go back to it. Now, having said that, mahaba, sorry, baka 30 minutes yung video. I still have 3 cars. Ito na yung huling binuo ko sa TU. Ito na yung huli.
hindi ko bebenta to kasi ito pinabuo lang. Bayad na rin to. Yung TF ko na lang ang hinihintay, tapos papaship ko na. Actually, dalawa yun. Ito pa yung S2. So, etos S2 na to, kakat ko yung cowl. Pero, medyo hindi pa nga ako motivated. Pero gagawin ko to kasi bayad na rin eh. So, may dalawa dito. Pero ito yung mga auto kong natitira. And, kung isa ka sa followers ko sa YouTube community, this is my last build. I would never go back to building anymore. Yung mga nagpapabuo sa akin, nag-PPM sa akin, i-refer ko na lang kayo doon sa mga kakilala ko na bumubuo din at talagang naniniwala ako na inaral talaga nila ng gusto. So, i-refer ko na lang kayo. But, if you want to help me out, because this money is going to be my last drop of money. Ibig sabihin, pag naubos to, hindi ko alam kung, kasi hindi ako, I'm not planning to work. I will solely devote my time to my Lord Jesus Christ. Now, I've heard from Pastor Cliff na, ano yun sa American? Kinectly ba? Kinectly, nalimutan ko. Yung pronunciation ng last name niya. Na pagka-pastor ka, parang may salary ka pala. So, I'm not pretty sure, hindi ko nga alam eh. Pero titingnan natin. Baka yun na maging calling ko. Pero I want to preach the words of God. So, I'm selling this. This include this. Hindi ko to ginamit sa kahit anong race kasi takot ako masira kasi mahal. Mahal ko siya nabili. Nasa 1.8 ko yata, 1.850 ko nabili. Eh, medyo bumaba ngayon dahil madami yung batch. Tapos, kasama niya rin to. 4 to eh. Asan na isa? Ito. Ito, kasama. So, 4 yon. May kasama tong battery na Panasonic. Sasamahan ko rin siya ng Fujitsu battery. May makina rin to. 3 sprint, 2 power dash. Use na nga lang yon. So, isa to. So, makikita nyo yan. Ito yung pinakamahal ko. Ngayon, kung gusto nyo tumawad, PM nyo ako sa presyo nito. PM nyo ako. Bibigay ko sa inyo yung presyo. Kung gusto nyo akong tulungan, at medyo mataas eh, pwede ba ibaba? Tignan natin. Hindi na ako naghahangad ng malaki ngayon. Noong una, hinahangad ko yung topmost na pwede ko siyang maibenta kasi sa iniisip ko eh, mauubos yun eh. Sigurado mauubos eh. Pangalawa, yung kalahati ng mapagbebenta ko, plano ko bigay sa anak ko para suporta sa studies niya. But anyways, yung pangalawa ko, ay, HG nga pala yun. Ito rin, HG rin. Ito lang yung FRP niya, 2. Tapos, yung anti-sabit FRP. Pero HG to, HG tong gilid. So, HG rin to. So, ito yung isa ko pang auto. Magaganda takbo nito. Ngayon, kung mas magaling ka sa Ma'am Reno, tapos eventually, kung bibili ka ng mga malalakas na makina, feeling ko mapapapodium mo to. So, ang kasama naman ito, eto, tapos, eto, yan, tapos, eto, yan. So, basta yung mga auto, tig-4 ang kaul. Alright. Ganyan yung presyo nito, PM nyo na lang ako sa Facebook. Tapos, yung isa pang auto, ito yung pinakamura. Pero maganda rin manakbo to eh. Medyo malakas nga lang sa likuan. So, kailangan mo i-down thrust talaga. Sama niya to. Ito. Tsaka ito. Ayan. So, ito ba, brand new rin to. Tsaka tong blue, brand new rin to. Brand new. So, yan. Yan yung mga kasama. So, yun yung 3 BMAX na auto na natitira sa akin. Gusto ko na, ibibenta ko talaga siya at hindi na talaga ako lalaro. Dapat ngayong linggo lalaro ako eh, pero sabi ko kay Rain, bro, di lang ako makatanggi sa'yo nung unang inaya mo ako, pero talagang ano eh. Kasi the more nadidistract, hindi negative distraction, nadidistract lang ako na nahati yung attention ko, nahati. So instead na nakafocus lang ako sa pagkilala sa Panginoong Diyos, at gusto ko doon ubusin yung oras ko ngayon eh. Doon ko gustong ubusin. So kung ano man yung natitirang oras ko, kasi wala tayo. Indefinite yung buhay natin. Hindi natin, baka bukas, wala na ako. So at least, the last breath that I'm taking is I'm going to give it to God. Utang ko lang kasi yung buhay ko sa Panginoon eh. Utang ko lang eh. So, makina, madami ako ditong makina. Meron pa akong isang ganitong makina. Gusto nyo, bigay ko na rin eh. Yeah, meron pa ako dun mga Hyper 3.
para sa Pro Stock. Ngayon yung tatlong VMAX. Ngayon, ito naman yung mga Pro Stock ko. Nabenta ko na yung tatlo eh. Nakabenta ako isang VMAX, nakabenta ako tatlong Pro Stock. So, meron na lang akong, ito 6. May tama yung chassis nito. So, tumingin ako sa TU, wala ako nabiling black. May nakita ako, 300 kasama internal. Sabi ko, taas naman 300 isa. Kasama internals. May internals naman, buo internals eh. Kung gusto nyo, ang presyo ko nito, bawat isa, 2.5. 2.5. Kung gusto nyo, bababa ako sa 2.2, kayo na lang bumili ng chassis. Pero magaganda takbo nito. Maayos din itong manakbo. Kaya lang, hindi ko na mapalitan ng chassis. Or kung gusto nyo, pwede ko namang palitan ng chassis. Pwede naman. Pwede ko naman palitan ng chassis kung gusto nyo palitan ng chassis. Kasi papalitan ko din yung DPR screw. Tapos ida-down thrust ko ulit eh. Pero ito kasi mga naka-down thrust na. Ayan. Bali, 6 to, plus may isa pa dito. Ito buo pa to. Ito buo. Okay yung chassis nito. So, 2.5 din ang benta ko dito. Ngayon, JB, bakit 2.5? Para kang bumili ng brand new. Actually, sa setup namin, pagka binrand mo yun, nasa 1.5 to 1.7. Kasi hiwalay-hiwalay part na bibilin mo eh. Hiwalay-hiwalay part. Ngayon, kung bakit sa 2.5, kasi medyo mahal din yung mga cowls, tapos mahal din yung mga rollers ko. Yung iba. Tapos yung iba naman, mga sakto nasa 300 lang, 200 pesos yung rollers, pero tsaka presyo sa akin eh. At ito na yung huling 7 Pro Stock na ibebenta ko sa buong buhay ko. So medyo, kung gusto nyo, bumili akong permanent marker. Kung gusto nyo, pirmahan ko. Kung may value ba yun sa inyo, okay lang din naman sa akin, pati yung VMAX. Pero anyways, yung Pro Stock kaya kong bigay sa inyo yung presyo, 2.5. Whether may bibili o wala, okay lang din naman. Ang sa akin lang, if bibili nyo, napakalaking tulong talaga. Napakalaking tulong sa akin. So again, tatlong VMAX pa yung auto, tapos 7 Pro Stock. Ngayon, kung gusto niyo lang bumili ng, halimbawa, sige, tulungan ko nga si JB, bilhin ko yung isang Pro Stock. Yan. Tapos, gusto niyo, huwag niyo na ilaro, souvenir niyo na lang, okay lang din naman yun. Malay niyo, balang araw na, kasi share ko yung lahat ng tamang matututunan ko sa salita ng Diyos na makakatulong dun sa possible na pagtanim ng seed, na balang araw baka mag-grow yung seed, tapos magbalik loob sa Panginoon or magrepent at tanggapin ng Panginoon na solong tigapagligtas. Yung sacrifice niya. Tapos, para maging matuwid at banal. Pinabanal eh. Yung sanctified pinabanal. Tapos yung righteousness matuwid eh. So, paalam na sa lahat ng mga racers na hindi ko na makakasalimuha. Daupalad ba tawag doon? Pasensya na doon sa mga hindi ko na puntahan ng mga racing centers, yung mga ibang mga followers na nanonood ng YouTube videos ko about Tamiya na naghihintay na makausap man lang or makita akong personal. Although hindi naman ako malaki, maliit lang yung YouTube channel ko. Nasa 5,200 lang naman yung subscribers. Hindi pa nga lahat yung nagtatami kasi nilapitan ko pa yung ibang mga kamag-anak ko na mag-subscribe nung simula. So, I want to be honest as much as I can. Maiwasan nga sana yung white lies. Sa ngayon, wala pa naman akong white lies na sinasabi. Yung digital car bag, nakausap ko na si Bro Rain. Sabi ko, soli ko bro. Sabi ko, wag na. Sige, tatabi ko na lang. Okay, sige. Hindi ko bebenta yung digital car bag. Hindi ko bebenta. May mga other parts pa ako. Sa Facebook ko na lang ipopost. Yung mga parts na, kasi hindi ko pa alam eh. Segregate ko lahat eh. Pero marami pa akong pwedeng ibenta. Lahat ng mapagbebentahan ko ng Tamiya Mini 4 Drive parts, kits, and items, lahat yun gagamitin ko to push through. Kasi wala akong side hustle eh. More on studying lang ang gagawin ko. Sinabi ko na rin kina Aris eh. Nahiya nga ako kina Aris eh. Kasi di ako makakatulong sa kanila about Tamiya na related information. Then again, a quick summary.
quit na po ako sa Tamiya. Pasensya na po doon sa mga hindi ko makakasalimuha. Sa mga interested pa rin sa videos ko, available yun, kaya lang as a channel member. Anyways, pag nag-subscribe ka naman as channel member sa YouTube channel ko, ikaw lang yung may access ng mga old tsaka mga latest videos about Tamiya na in-upload ko. And natutulungan mo rin ako financially on a monthly basis to push through with my faith. Ang problema, kaya ko lang hindi siya, optional eh. Kaya ko lang hindi siya pinupush. Kasi baka mamaya magkaiba tayo ng faith, iba tayo ng pinaniniwalaan na deity, baka ayoko namang makatapak ng religion ng iba. Ang gusto ko lang i-push yung naniniwala ako kay Lord Jesus Christ, kay Yeso Cristo, na niligtas niya ako nung tinanggap ko yung sakripisyong ginawa niya na paglinis sa kasalanan at pagkalimot sa mga kasalanan ko, pati yung hinaharap na kasalanan, kinalimutan niya. Pinili niyang kalimutan. So, hindi ibig sabihin nun na pwede pala ako magkasala, hindi yun ang ibig sabihin. Pagmamahal ng Diyos. Yung gagawin mo palang kasalanan mo sa hinaharap, alam niya. Pero pinatawad ka na niya. Kung ganun kakamahal ng Diyos at naunawaan mo yon, sigurado ako na hindi mo yung tatapakan lang na pinatawad naman niya ako, gawa akong kasalanan. Hindi. Kung totoong naunawaan mo yung halaga nung ginawa niyang sakripisyo para sa'yo, hindi ka intentionally gagawa ng kasalanan. Nagamit sa aking argumento, hindi naman sa akin, nagamit na argumento yan sa kapwa ko Christian eh. Nasagot nila eh. Ang ganda. Ang ganda nun. So, upload ko na to sa YouTube, sa Facebook, at sa TikTok. Kasi lahat ng platform ko na may followers, gagamitin ko para i-share yung mga natututunan ko sa araw-araw. Na baka makatulong sa iba na nangangailangan. Yun. Kung interesado kayo sa mga Tamiya items na pinakita ko, tapos kung may tanong kayo, baka meron akong parts na yon na naitabi, PM nyo lang ako. Huwag na po kayo mag-PM ng tanong. Kasi ayoko na sumagot ng tanong. Actually, sobrang practice ko na sa pagsagot ng tanong. Ang kailangan kong matutunan ngayon, kung paano sagutin yung tanong na mahirap sagutin about bakit namin kailangan tanggapin ang Panginoong Jesucristo. Yun ang gusto kong matutunan ngayon. Para marami akong maituro sa direction ng Panginoong Jesucristo. At magiging masaya ako, sobrang saya ako kung hindi lang ako yung maliligtas. Sobrang saya ako. Muli, ako si JBSB, or kilala din sa tawag na JB Avenido. JB, yung mga colleagues ko sa call center, minsan tawag sa akin Ben. Ako po si Jose Benito Alcanar Avenido Jr., na may mga utang din ako. So, hindi ako nagtatago. Wala pa lang akong sapat na pera pang bayad. Pero balang araw siguro. Naniniwala ako sa kung ano man ang kahihinatnan ko ngayon, tinataas ko na sa Panginoon. Sabi ko nga kay Idol, pinupush niya ako magkaroon ng plan B eh. Sabi ko, si Lord na bahala. His will be done. His will be done. Thank you for listening. Hanggang sa muli. Kaso, si Jesus Christ, si Yeso Cristo na yung pag-uusapan natin sa mga susunod na videos. For public. Baka mag-upload pa ako ng mga natitirang videos ko nga pala na Tamiya, pero for channel members na lang ulit. Okay, pasensya na sa abala. Salamat.